Una sa lahat, News 5 exclusive. Lalaking lulong daw sa droga, 2 beses ng hostage sa Taguig. Nagpumiglas ang biktima. Kung paanong na-corner ng mga otoridad ang hostage taker, alamin maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Grupo ng mga naiinip ng ipa-impeach si Vice President Sara Duterte nagprotesta habang si Pangulong Bongbong Marcos palaban para manalo ang 12 niyang pambato sa pagkasenador. Dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. mag-ina natagpo ang patay sa kanilang bahay at bumubula ang bibig. Hinihinalang nalason sa insecticide. Mahigit 5,000 Australian sinubukan daw biktimahin ng budol na pag-ibig. Ang mga itinuturong scammer dito raw sa Pilipinas nag-ooperate. Nanay sa Amerika, paanong nasikmurang sunugin ang kanyang bahay habang naroon pa ang 3 niyang anak? Estudyanteng ipinagyayabang umano sa social media ang pinagpalaro niyang pagkalalaki para mang-akit timbog. At P-Pop Kings, the SB19, muli na namang maghahari sa pasabog nilang bagong album. Habang wala namang kukurap sa paparating na Blink Twice ng Nation's girl group na BINI, tila may pa-lyrics reveal pa. Tatlong magkakahiwalay na protesta ang isinagawa ngayong araw para ipanawagan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa bise, gusto ring patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at panagutin sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Kating-kati na ang libo-libong nagtipon sa People Power Monument sa EDSA. Mga miyembro sila ng Akbayan Party List, Magdalo at iba pang sectoral groups. Dapat daw aksyonan na ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Anong petsa na? Kailan ninyo aaksyonan ang napakahalagang complaint na ito para panagutin ng isang abusado, magnanakaw at nandaraha sa kapangyarihan in the person of VP Sara Duterte? 80 grupo mula sa sektor ng simbahan, agrikultura at mga estudyante ang nagrally rin sa EDSA Shrine. Importante raw na mapanagot ang bise sa anomalya sa confidential funds. Gayon din si Pangulong Bongbong Marcos sa kontrobersyal na 2025 national budget. Unti-untiin natin i-weed out ang mga corrupt sa gobyerno para magkaroon naman tayo ng pamahalaan na talagang kapakipakinabang. May hiwalay na rally rin sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pangunguna ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o Tama Na. Bukod kina VP Sara at PBBM, sinisingil din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panawagan natin kay President Marcos, papuntahin niya na dito ang ICC, ipaaresto na rin si Duterte at nang managot na yung buong pamilya nila. Ang batikang direktor na si Joel Lamangan, in character pa bilang roda ng Batang Quiapo habang nananawagan ng hustisya. Napakawawalang hiya. Pagpapahinap lamang sa taong bayan ang ginagawa nilang lahat. Ang bayan at ang makabayan, sila talaga ang nagbumoboto sa ating bayan. Sila talaga ang nagmamahal sa atin. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa kung may ika-4 na reklamo bago umusad ang impeachment. Yun nga lang, habang tumatagal, lalong nagagahol sa oras lalo't magsisimula na ang kampanya para sa midterm elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Palaban naman si Pangulong Bongbong Marcos para sa 12-0 target sa senatorial race. Gagawin daw nila ang lahat sa partido para makuha ang 12 pwesto.
Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Buo ang suporta ni Partido Federal ng Pilipinas Chairman Pangulong Bongbong Marcos sa mga pambato ng PFP sa Bilang Pilipino 2025. Sinabi yan ng Pangulo sa pulong ng partido na dinaluhan ng higit 1,000 miyembro. Asahan ninyo, the PFP is the strongest party in the country today. And the PFP, that strong party, is behind you all the way. Kabilang sa ikinampanya ng Pangulo ang pinansagang TAP o TAP 3, sina Francis Tolentino, Benhur Abalos at Manny Pacquiao. Dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At sa mga local naman, dapat 100%. 12 out of 12 ang target. Pero sa pinakahuling SWS Senatorial Survey, 8 out of 12 pa lang ang pasok sa mga pambato ng administrasyon. Kumpiyansa naman ang Pangulo na may epekto ang good satisfaction rating na nakuha ng administrasyon sa SWS survey. It's very encouraging. Siguro, I'm sure it has an effect. Makakatulong. Makakalaban sa pagkasenador ng mga pambato ng Pangulo ang kanyang longtime aide at dating Executive Secretary Vic Rodriguez na kaalyado na ngayon ng mga Duterte. Kabilang si Rodriguez na nag-uungkat ng umano'y mga blankong item sa 2025 national budget. Ilang beses din niyang hinamon si PBBM na magpa-drug test. Ngayong araw, maanghang ang sagot ng Pangulo sa kanyang dating Executive Secretary. Hindi raw siya kakagat sa hamong magpa-hair follicle test. Why should I do that? That's what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nag-amok at 2 beses ng hostage ang isang lalaki sa Taguig City. Ang suspect lulong daw sa droga. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Sa kuha ng video, yakap-yakap na nakaitim na lalaking si alias Buko, ang nakaputing lalaking duguan sa barangay South Signal sa Taguig. Sa unang tingin, tila nagkakatuwaan lang sila. Pero nang hostage na pala niyan, si Buko. Ilang beses pumalagang biktima bago siya tuluyang nakawala si suspect. Si Buko sumampa naman sa napadaang multipurpose vehicle. Dito na dumating ang isang taga-barangay. Pilit pinabababa si Buko pero nagmatigas siya at kumapit pa sa windshield. Dahil hindi nagpatinag ang suspect, dumating ang iba pang tanod. Tumulong na rin ang ilang residente. Masira yan, masira! Ngayon. Sasal na yan. Sinubukan ng i-taser si Buko pero walang epek. Umawak pa siya sa motorsiklong nakaparada hanggang sa pusasan na siya. Pero nang bitawan siya ng mga tanod, nagmadali si Buko na pumasok sa isang tindahan. Dito na nagkagulo ang mga residente. Pagpasok ni alias Buko sa tindahan, inabutan nito ang 14 anyos na anak na may-ari ng tindahan. Pero agad rumesbak ang mga tindera nito at kinuyog si alias Buko. Ang ina ng 14 anyos takot na takot dahil hinawakan daw sa leeg ang kanyang anak at tinangkang i-hostage. May sugat yung dito niya kasi tinulak siya dyan Parang inano niya ni trap niya talaga dun sa loob. Ayaw niyang bitawan. Kwento ng mga residente, taga-kabilang barangay si Buko at mukhang lulong daw sa droga. Mukhang bibig daw nito. May papatay sa kanya. Gumugulong na ang investigasyon habang nakakulong na si Buko. Naharap siya sa reklamong alarm and scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bumubula ang bibig at wala ng buhay ang mag-ina ng matagpuan sa kanilang bahay sa Cebu. Posibleng nilaso ng mga biktima lalo't may na-recover na insecticide sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Tess. Muna ilabalay, guys. Muna ilapayag. Madaling araw nitong Martes na diskubring wala ng buhay at nakasubsob sa sahig ang mag-inang yan sa loob ng kanilang barong-barong sa San Fernando, Cebu. Hindi pansin sa video pero bumubula raw ang bibig ng ina na si Martes Cabaluna at kanyang 3 taong gulang na anak.
May na-recover na insecticide sa crime scene, kaya hinala ng pulisya, posibleng nilaso ng mga biktima. Ang kumare ni Marites na si Dorlyn Cabilao, na isa rin daw vlogger ang nakadiskubre sa mag-ina. Marites! Hala, di sila mulihok, oy! Tanawa sa! Sa mga unang bahagi ng video, maririnig si Dorlyn na sinasabing gusto niyang puntahan ng mag-ina dahil naaawa raw siya sa kalagayan nila. Nami diri silang kuan guys, oh. Nami diri silang payag guys, naluoy man kay ko sa bata good guys kay In-upload ni Dorlyn ang video online at may ilang nang bash sa kanya na inakusahan pa siyang na posibleng nanlason sa mag-ina. Mariin niya itong itinanggi ng aming siyang makausap. Kasakitan ako ng mga baser bitaw. Kung siguro sad, kung nakabalo ko atong pahuna-hunang patay na sila or kung ako manggaling ang nagbuhat adto sa ilaha, nganong adtuon pa man kuno nako sila didto og bidyuhan nga aron gyud nga maduot sa ako ang kaso. Giit pa ni Dorlyn 2 taon niyang kinukupkup ang mag-ina matapos palayasin ng kinakasama ni Marites. Hinayaan niya rin daw itong itayo ang barong-barong sa likod ng kanilang bahay. Pero may ilan pa ring duda dahil isang araw matapos madiskubre ang mga bangkay, may nagsunog sa barong-barong ng mag-ina. Wala pa naman daw person of interest ang pulisya pero kabilang sa mga iniimbestigahan si Dorlyn. Mga involved persons po, yung best friend ng ating biktima, yung dating ka-live-in partner ng ating biktima, yung kainuman niya. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay para malaman ang tunay nilang ikinamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Hawak na ng pulisya ang isa sa hinihinalang sangkot sa pagpatay sa basketballistang si Kenfred Segura. Ang biktima bigla na lang daw pinagbabaril. Nasa Frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Ganyan na lang ang hinagpis ng mga magulang ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL player na si Kenfred Segura. Namatay ang basketballista matapos pagbabarilin sa Cotabato nitong Miyerkules. Base sa investigasyon, sakay ng kotse ang biktima kasama ang kanyang pamangkin nang biglang paputukan ng di pa nakikilalang salarin. Sinugod siya sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Ligtas naman ang 17 anyos niyang pamangkin. Galing sa basketball game si Segura bago ang pamamaril. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang salarin. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Hawak naman ng mga pulis ang isang babaeng inaresto sa checkpoint kasunod ng pamamaril kay Segura. Pasahero siya ng isang sasakyan na tugma ang description sa umano'y getaway vehicle ng gunman. Hinarang ng mga pulis ang sasakyan pero imbis na huminto, humarurot palayo ang driver na kasama ng babae. Nakatakas ang driver. Hindi pa po kumpirmado po kung talagang sila kasi wala pang makapagturo na talagang sila yung perpetrator po. Tototanggi naman ng babae na sangkot sila sa pamamaril kay Segura. Natakot lang umano sila kaya sila tumakas sa checkpoint. Bago sumabak sa MPBL, dati ring naging shooting guard ng Arellano University si Segura. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Bistado ang drogang itinago sa bigas. Ganyan ang diskarte ng mga inarestong Vietnamese at Chinese sa isang kondo sa Pasay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Hindi na nakapalagpang 32 anyos na Vietnamese nang arestuhin ng mga ahente ng Anti-Organized and Transnational Crime Division sa isang kondo sa Pasay. Inaresto siya dahil sa pagtutulak umano ng ecstasy at ketamine. Modus ng sospek na itago sa bigas ang droga. Hinuli rin ang Chinese na nagsisilbi umanong lookout ng Vietnamese. Ayon sa NBI, konektado ang 2 na aresto sa isang Vietnamese na nahuli rin ng otoridad noong nakaraang linggo kung saan nakatago sa sinaing nakani ng ecstasy at ketamine. Sa katunayan, ang naunang inarestong Vietnamese daw ang nagturo sa 2 na source niya umano ng droga. Usually kasi yung mga customers nila nasa mga condominium units, so yung pag-deliver nila, parang pagkain lang na dinideliver nila or bigas lang, pero actually, may droga yung laman. Iniimbestigahan din kung dating nagtatrabaho ang 2 nahuli sa Pogo. Kung itong mga to ay connected ba sa Pogo dati at nag-ship na ngayon sa drugs. Baka nga wala na silang sa Pogo, dito na sila nag-ship sa droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang naarestong Vietnamese at Chinese. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung may mga lehitimong dokumento sila para sa pananatili sa bansa.
Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Usapang bigas pa rin, magdedeklara na raw sa Martes ng food security emergency sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kapag nadeklara na ito, ipamamahagi na sa mga lokal na pamahalaan ang mahigit 2 buwang stock ng bigas ng National Food Authority. Mas mura yang ibebenta kesa sa mga nabibili ngayon sa merkado. Nagkakahalaga lang yan ng 29 pesos kada kilo. Na-scam ang isang estudyanteng nagbenta ng kanyang tablet online. Ang nagpakilalang rider na pumick up sa gadget, siya rin pala ang scammer buyer. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. May pang-tuition na sana ang 19 anyos na si Nathan, pero naging bato pa ang pera kasing inaasahan niya mula sa ibinentang tablet na scam. Noong January 22, nagbenta si Nathan ng gadget sa Facebook Marketplace. 18,000 pesos ang halaga ng tablet. Isang Emma Rose Ignacio ang nag-message sa kanya na interesado raw na bilhin ang tablet. Nang magkasundo, ipinadala ng buyer ang detalye ng rider na umunay pipick up. Sa CCTV, makikita ang pagdating ng rider sa bahay ni Nathan. Dito na tumindi ang pangmomodus. Chinat ng buyer si Nathan at tila nagpapa-victim. Sabi ng buyer, minsan na siyang na-scam kaya kung pwede, ibigay na muna ang gadget sa rider. Sa kanya itatransfer kay Nathan ang 18,000 pesos niyang bayad. Nagtiwala naman ang biktima, dala na rin ang kanyang pangangailangan. Pero nung naibigay na namin, iniintay na lang namin yung payment. Pero ang sabi ni Emma Rose Ignacio is, paandarin muna yung rider. Kasi nga, na-scam na daw siya before. Nang walang dumating na pera kay Nathan, nagsumbong na siya sa barangay. Pero hindi na matunton ang nagpakilalang si Emma Rose Ignacio. Binlock na rin siya sa social media, pero nadiskubreng ang buyer at ang rider na nakaharap ni Nathan ay iisang tao lang pala. Napag-alamang ding nakasuhan na ng carnapping noong 2019 at attempted estafa noong 2024 sa Pasig City ang scammer buyer. Kasalukuyang pinaghahanap ang sospek at posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Napa-O to the M to the G ang 18 ngayong Friday. Pasabog kasi ang inilabas na pasilip sa comeback ng P-Pop Kings. Yan ang extended play na simula at wakas. Perfect na perfect ang pasilip ngayong wakas ng Enero at pagsisimula na rin ng Pebrero. It's giving goosebumps at parang movie ang teaser. Balot na balot naman sa kanilang suot ang ating Mahal 5. Sa February 28 ang single release, habang sa April 25 naman ilalabas ang extended play mini album. At eto pa, i-ready na ang ipon dahil sa May 31, magtutour ulit ang SB19. Stay tuned for more details. Walang kukurap dahil eto pa ang isang nakaka-excite na balita. Ang nation's girl group na BINI tila may pa-lyrics reveal sa upcoming single nilang Blink Twice. Close-up shot sa kanila eyes at lips ang teaser ni BINI Joanna, Gwen, Sheena at Colette. Waiting pa ang Blinks, kina Maloy, Stacy, Mika at Aya. Bukod dyan, may sari-sarili rin silang caption na tila line mula sa kanta. Gaya ni Gwen na, I heard you like confidence. Sina Sheena at Joanna naman, let me give you some advice. If you like me, blink twice. Short line naman kay Colette na, you got that symphony. Marami pa akong may init na chika mamaya, gaya ng heartfelt reunion ni One Direction members Zayn Malik at Louis Tomlinson at ang upcoming solo songs na Blackpink, Jennie at Jisoo. Susunod sa Pulse Video, estudyanteng nakaidlip sa bakery, ninakawan ng cellphone.
Estudyanteng binabalandra raw sa social media ang kanyang pagkalalaki at iba pang kalaswaan, arestado. At pamilyang apelyido ay Piatos, gaya ng kontrobersyal na si Mary Grace Piatos, taga Davao raw, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa isang bakery sa Puerto Princesa City, Palawan. Nakaidlip ang isang estudyante habang naka-charge ang kanyang cellphone. Maya-maya, bigla na lang ninakaw ng isang lalaki ang cellphone saka umalis. Pero kalaunan, naaresto rin ang suspect. Nabawi sa kanya ang cellphone na may nakaipit na 5,000 piso. Nadaan naman sa areglo ang insidente. Sinalakay sa Makati City ang operasyon ng umano'y online lending scam. Ang mga nangutang na hindi agad nakabayad, hinaharas daw at pinagbabantaan pang papatayin. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Armado ng search warrant, pinasok ng mga ahente ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division ang gusaling ito sa Makati City. Ang target nila, salakayin ang operasyon ng umano'y online lending scam. Pagpasok sa kanilang opisina, hindi na nakapalag ang mga umano'y collection specialist ng isang online lending app. Ito yung ginagamit na computer ng mga tinatawag na collection specialist. Dito makikita yung impormasyon ng mga umuutang sa kanila, maging yung script na ginagamit nila sa paniningil. Mangiyak-ngiyak si Kathy na isa sa mga nabiktima ng online lending app. Disyembre noong nakaraang taon nang makita niya ang ad ng lending app, nahikayat daw siya sa 20,000 pesos na alok para sa mga first time na uutang. Nag-apply siya lalo't kinailangan daw niya ng pera para sa kanyang tatay na may sakit. Pero isa sa kondisyon kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, may pagbabanta na raw sa kanyang buhay. Pag di ka nagbayad, may patong na yung ulo mo, alam namin saan ka nakatira, pati po sa trabaho. Sinasundan nila na scammer daw ako, pinopost ako sa Facebook. Ayon sa NBI, isa pang ikinaalarma nila yung illegal na pag-access ng impormasyon ng mga umuutang gamit ang lending app. Pag nag-download ka ng apps, magbibigay ka kasi ng permission. Pero supposed to be, yung permission na yon may restriction. Para lang sa para ma-verify lang yung identity ng borrower. Pero ang nangyayari, nire-retain nila yung mga contact list mo, tapos gagamitin nila sa pangaras sa'yo, panakot sa'yo. Ayon naman sa PAOK, posibleng konektado sa POGO ang mga incorporator ng lending app. May possibility na yung ibang dating nag-cooperate ng POGO sa switch na sa loan scam. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga empleyado ang paratang. Ang trabaho lang daw niya ay tumawag sa mga nangutang sa app. Lagi po kami sinasabihan dito na na bawal po magharas. Pag naghaharas po kami, pinapagalitan din po. Isa sa ilalim sa forensic examination sa mga nakuhang computer. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Data Privacy Act, grave threats at cyber libel. Habang ipatatawag naman ng umano'y foreign national na boss ng mga nahuling Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mahigit 5,000 Australian ang tinangkang biktimahin ng budol na pag-ibig. Ang mga itinuturong scammer dito raw sa Pilipinas nag-ooperate. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Kabilang ang mga Australian sa mga tina-target umano ng mga scammer dito sa Pilipinas. Sa abiso ng Australian Federal Police, tinext nilang 5,000 Australian na pinuntirya ng investment o love scam. Natunto ng mga number ng biktima sa nadiskubring scam compound sa Maynila kung saan 300 computer, 1,000 cellphone at 1,000 SIM card ang nasamsam. Ayon sa Australian authorities, karaniwang lalaking Australian na edad 35 pataas ang biktima ng mga nagpapakilalang Pinay. Sa online dating app sila nagkakakilala.
paiibigin ang mga dayuhan, tsaka aaluking mag-invest sa cryptocurrency. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, 23.6 million Australian dollars o katumbas ng 860 million pesos ang nawala sa kanilang mamamayan dahil sa love scam noong 2024. When it comes to romance scams, our message to the public is simple. Protect your heart and your wallet. Tuloy-tuloy naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pakikipag-ugnayan sa international counterparts para masawata ang scam farms. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Totoo raw na mayroong pamilya na ang apelyido Piatos. Ayon yan kay Senador Bato de la Rosa. Kaugnayan ang kontrobersyal na Mary Grace Piatos na nakapirma sa resibo ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay De La Rosa sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, giniit niyang taga Davao ang pamilya Piatos. Mayayaman daw sila. Ang pahayag na yan ng senador ay sa kabila ng nauna ng sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang Mary Grace Piatos sa kanilang record ng birth, marriage at death certificate. Halika, dito ko sa Davao, dali kita doon sa bahay ng mga Piatos. Ang mayayaman yung Piatos dito. Parang Piatos dito. Hindi ito Piatos na yung snacks ha. Yung kinakain tao talaga, mga tao na Piatos. Directioners, this is for you. Reunited ang One Direction members na sina Zayn Malik at Louis Tomlinson. Tonight's kind of special. An old friend of mine is here to support me tonight. He's living somewhere here. I don't want to give his location away, but Louis is here tonight. May pa-shoutout pa si Zayn kay Louis na dumalo sa concert ni Zayn na Stairway to the Sky sa Los Angeles last Wednesday. Napatap na lang sa kanyang chest si Louis bilang response sa shoutout ng kaibigan. Dinededicate naman ni Zayn ang kanta niyang What I Am at Alienated kay Louis. Huling nakita in public sina Zayn at Louis together with Harry Styles at Niall Horan sa funeral ng yumaong co-member nilang si Liam Payne. Susunod, nanay sa Amerika, sinunog ang kanilang bahay habang natutulog ang tatlo niyang anak. Estudyante sa Thailand, arestado matapos ipagyabang sa social media ang malaki raw niyang ari. At BTSV, bali-balita ang posible niyang appearance sa Squid Game 3. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinunog ng isang nanay ang kanyang bahay sa Michigan sa Amerika. Ang matindi, natutulog sa bahay ang kanyang tatlong anak. Isa ang patay. Narito ang Frontline Report. Nagmamadali ang bumberong ito sa pagresponde sa nasunog na bahay sa Michigan sa Amerika nitong Sabado. Naiwan kasi sa loob ang isang babaeng 12 anyos. Are there any kids still in the house? Was in there, yes. Gamit ang isang emergency ladder, inakyat ng mga bumbero ang ikalawang palapag ng bahay. Pahirapan at maingat ang pagpasok nila sa loob dahil sa kapal ng usok. Nakuha nila ang katawan ng batang babae at agad silang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay rin nitong Lunes. Ayon sa pulisya, sinadyang sunugin ang bahay. Ang salarin walang iba kundi ang nanay ng biktima na si Roconda Singleton. Binuhusan daw niya ng lighter fluid ang loob ng bahay at saka ito sinilaban habang natutulog ang tatlo niyang anak. Tinanggal din niya ang smoke detector para walang mag-alarm. Nakaligtas naman sa sunog ang dalawa niyang anak. Ayon sa pulis, posibleng may kinalaman sa krimen ang problema sa pag-iisip ni Singleton. Nakakulong siya ngayon at naharap sa reklamong first-degree arson at 3 counts ng second-degree child abuse. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Arestado ang isang French student sa Thailand na ipinagmamalaki raw ang kanyang sukat o ang sukat ng kanyang ari. Pinasok ng Immigration Police ang tinutuluyan niyang luxury condominium kung saan natagpuan ang ilang sex toys at electronic device. Ayon sa mga otoridad, binivideohan ng sospek ang kanyang ari at ibinabalandra sa social media. Ginagawa niya raw yan para makapang-akit ng mga babaeng papayag na makatalik niya. Yun nga lang, kinalat na rin online ang sex videos kasama ang ilang babaeng taga-Thailand. Depensa ng sospek, matagal na siyang tumigil sa pagbivideo. Ang pagkakahuli sa sospek ay bahagi ng kampanya sa Thailand kontra sex creators. Abangan ang mga nagbabalik na hit series ngayong 2025, gaya ng Squid Game, Wednesday, Stranger Things at marami pang iba. At Blackpink members Jennie at Jisoo pasiklab sa kanilang solo comeback. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pasiklab ang comeback ng Blackpink members na sina Jennie at Jisoo. Si Jennie nabuhay from death dahil sa pag-ibig. Yan ang kantang Love Hangover. Ang Peg, may hangover si Jennie after death sa relasyon niya kay Riverdale star Charles Melton. Yan ang kahit pa toxic ang naging relasyon nila. Bahagi ang kantang Love Hangover sa upcoming solo debut album ni Jennie na Ruby na ilalabas sa March 7. All set na rin ang isa pang Blackpink member na si Jisoo sa kanyang comeback para yan sa mini-album niya na Amortage. Abangan yan this February 14, Valentine's Day. Squid Game 3, Alice in Borderland 3, Wednesday Season 2 at 5th installment ng Stranger Things. Ilan lang yan sa mga exciting show this year. Ang chika pa, lalabas daw si BTSV sa Squid Game? Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Pasabog ang patikim ng Netflix para sa upcoming shows this 2025. Gaya na lang ng inaabangang Squid Game Season 3. May pa-first look na ng ilang eksena para sa kanilang final game. Bago yan, matatanda ang napabalitang kasama raw sa Season 3 si BTSV na lalabas sa military sa June. Saktong sa June 27 din ilalabas ang Season 3 ng Squid Game. Minsan na rin nag-ala Squid Game guard si V sa isang concert. Wala pang pagde-deny nor confirmation. Pero natanong na rin noon ng mga bidang sina Lee Jung Jae at Lee Ha Jun kung kasama ba si V sa Season 3. 절대 얘기할 수 없어. 코멘. And from Squid Game to Alice in Borderland na inaabangan din dahil sa intense survival game. Up for the 5th and final season naman ang Stranger Things. You're not ready. Inumpisahan nila ang patikim with just a minimalist missing teen poster ni Jane Hopper, played by Millie Bobby Brown. At syempre, ang second season ng supernatural mystery drama na Wednesday. Striking in her finest black outfit si Willow Hill ang mas atake ni Wednesday Addams. Abangan lahat yan this 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipoon. Sa wakas, happy weekend na! Yeah, weekend na. Kami, weekend na. Yes, weekend na. Magtatrabaho na kami. Wow! Ayun yun. Bukod sa trabaho niyo sa weekend, ano pang inaabangan? Yung mga comeback series. Yes. Abangan natin sa Netflix. Ang dami diba? na, no? Inisa-isa mo nga kanina. Diba, Ay, ikaw, Jan? anong papanoorin mo doon?
Stranger Things, ang top of my list. Second installment ng season 2. Tapos Ikaw, marami akong Johnny. aabangan in real life, lalo na sa life ni Jess. Ang live ko ay manood. Ayan, at yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni na Ed Lingaw at Mel Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. At ako naman si Jess De Los Santos. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.